Siya yung presidente ng bagong company na mag-take over sa hotel, si Miss Hannah. Talaga? You will be making Parang memories napakabata niya naman para maging head ng company. Yung mga nabasa ang article about it. Sobrang yaman daw ng pamilya niya. Wala na rin siya mga magulang kaya siya na yung nag-take over ng business. Buwisit ka? Ha? Hindi ka makakatakas sa amin! Makawalan niyo ako. Hayop kayo. Natatakot po kasi ako na baka mamaya hindi na naman maipagtanggol ni Jordan yung anak ko kapag may ginawang hindi maganda sa bata, itong babaeng nasa harap ko. Oh my God, Christy. Hanggang ngayon ba personal pa rin yung galit mo sa akin? It's more than a year na nung naghiwalay kayong dalawa ni Jordan. Mag-move on ka na. Hindi na talaga ako papayag na mabiktima ulit yung anak ko at matroma dahil dyan sa kamalditahan mo. Miss, Oo. Hannah. Dali. Nakita kitang namatay eh. Imposible na buhay ka. Kitang-kita ko na namatay ka. Miss, pasensya ka na. Baka kamukha mo lang yung dati kong asawa. Ha? Hindi ikaw yun si Hannah. Hindi ka na mamalik, Matali. Ako nga to. Pinagloko sa akin dalawa na. Sinisisi ko yung sarili ko dahil hindi kita naligtas. Hindi ko matingnan si Billy dahil tuwing nakikita niya ako. Nakukonsensya ako sa kanya dahil hindi kita naligtas. Tapos buhay ka ngayon. Ana, halos pa mo. Ma'am, I'm sorry. Pero hayaan mo na magpaliwanag ako sa'yo. I-explain ko lahat. Halos bumaliw ako nun. Halos masira yung pagkatao ko noon dahil sa'yo na dahil namatay ka. Tapos ngayon magpapakita ka sa akin. Bakit hindi ka bumalik sa akin? Bakit hindi ka bumalik sa akin? Bakit hindi ka bumalik sa akin at pati ng anak mo? Papaliwanag ako. Hayaan mo ako magpaliwanag. Ms. Lozano, this is your last warning. If you're not going to keep quiet, I will have to excuse you from this meeting. Siya yan ba? Paano natin makukumbinsi si Christy kung ganyan ka? Stop antagonizing her. From now on, let me do the talking. Christy. Alam ko hindi ako naging perfectong asawa sa'yo nung tayo pa noon. Alam ko rin marami akong kasalanan sa'yo. Pero isa lang ang pwede ko ipagmalaki dito. Ginawa kong lahat para maging mabuting ama para sa anak natin. At alam kong alam mo yun. Christy, mahal na mahal ko si Tori. Kaya paniwalaan mo, pag sinabi ko sa'yong iingatan ko siya, taalagaan ko siya, at hindi ko siya hayaan masaktan. Kung sa tingin mo noon may pagkukulang ako sa anak natin, kung hindi ko man siya napagtanggol o tingin mo hindi ko naalagaan noon, pasensya na. Pangako sa'yo, hindi na mauulit yun.
Listen, I will never fail you again. Kaya please, nakikiusap ako. Payagan mo na si Tori sa kasal namin, please. Dito mo talaga gusto mag-usap? May cafe across the street. We can talk there. Kung gusto mo. Hindi to rin yun, Hana. At wala akong balak makipagkamustahan sa'yo. Kaya sagutin mo yung tanong ko. Labing-limang taon mo akong pinagbubuntanga. 15 taon nang ulila sa'yo si Billy. Tapos bigla ka nilang susulpot dito at mag-aaya magkape. Okay, fine. Anong gusto mong malaman? Lahat. Lahat kung ano nangyari sa'yo. Kung sino nagligtas sa'yo. Nakomatos ka ba? Nagka-amnesia ka ba? Natuntong ka ba ng mga magulang mo at kinulong ka ng matagal na panahon? Naalala mo ba? Bakit sumali ako sa kalasag? Sobrang strict ng parents ko. Sakal ako sa kanila. Naalala mo? Kaya sumama ako sa'yo. Just to spite them, but also because I thought we would be happy together. Parang nung nanganak ako kay Billy. Nagbago lahat. Bigla ko naramdaman na hindi na ako masaya. Ang dami ko pang pangarap. Ang dami kong gustong gawin. Eh, naramdaman ko na parang prisoner ako sa kuta. Wala akong ibang gusto nun kundi makawala. Kaya when the perfect opportunity came, I took it.